$99. Ewan ko kung ngayon lang yun pero ngayon ko lang ng although pag Pinoy wala ko. Welcome to IKEA, Australia. $99. This stop is Waterloo. Ang dami-dami yan. Parrot na white. Sa atin parang ano yan kakatu, kakatil. Ganyan mga ibon sa atin. Anyway, nasa Macquarie University ako. New South Wales yata ito kung di ako nagkakamali. So anyway, yun nga, utang ko yung kwento na sa Cebu Pacific. May sarili na siyang ewan ko kung ngayon lang yun pero ngayon ko lang nakita. Sariling counter. A7, A6, A7, A8. Kasi iba ang mahigpit si Australia sa luggage Sobrang higpit. So, chinecheck niya, binubuksan talaga niya yung laman niya. Titignan niya talaga yung laman ng bag mo. Tapos talaga niya ng sticker na na-check pag So, nung landed na ng Australia, dahil may check na na lagyan yung arrival card ko ng letter N. So, chinek ko dun online yung letter N. Ayun, sorry, nalaglag. Yung letter N daw, parang in some way, clear siya. Tapos nung galing akong New Zealand, yung nilagay sa arrival card ko, letter K. Sabi, pag may letter K daw, may problem biohazard sa item mo. So, nervous na ako kasi akala ko check ako isa lang bag ko, backpack. So, na-clear naman din. Ewan ko kung ano ba talagang basis ng letter na yun na sinusulat sa immigration. Hindi kasi na-read yung passport ko sa sa e-gates. Hindi katulad ng iba na doon dumadaan Tapos, nga pala, narinig ko daw lang sa Australia. I mean, dito sa Australia. Na nag-utos daw
Isang powerful na ano na nasa government na taasan na daw lahat ng taxes sa Pilipinas. Tapos ubusin na daw lahat ng pera kasi hindi na siya mananalo sa mga susunod o yung mga lahing hindi na mananalo sa susunod ng mga laban. Kaya kailangan ubos na yung pera ng mga Pilipino bago siya mawala sa upuan. Nagulat lang ako kasi parang narinig ko lang naman yun. Maaaring hindi totoo, maaaring totoo. Pero kung totoo man yun, grabe, pare-pareho lang naman tayo mga Pilipino. Plus, ano ba ang hindi pwedeng gawin sa 1 bilyon na hindi mo pwedeng gawin sa 1 milyon? Nananakawin na sana bigay na lang sa mga mamamayang Pilipino. Kasi talaga namang hindi naman tayo naghihirap eh. Ang laki ng taxes na binabayaran. So, yun lang. So, ayun. Habang naghihintay ng bus. Kasi wala pa rin yung bike. Sa lahat na napuntahan ko, na 21 countries na ako so far. So, naisip ko lang, Australia pangalawa sa okay yung transportation kasi Japan ganun din eh, bus, train, everything. So, may available naman lagi dito sa Australia. Marami din mga connecting. Gumagana rin ng Google Maps. Yung mga suggestion route niya. Yung iba gumagamit ng ibang app eh. Pero ako ginagamit ko talaga ever since Google Maps. So ngayon, habang naghintay ng bus, naalala ko lang yung experience ko sa New Zealand. So, lumipad ako ng Jetstar. Balikan na from Australia to Jetstar. From Australia to New Zealand and New Zealand to Australia via Jetstar. So, ugali na kasi nila, no? Sa atin lang talaga maganda na pag Cebu Pacific, kahit 6 hours before maka-check-in kayo. Dito, kahit maaga kang dumating, usually 2 hours talaga bago ka maka-check-in kahit international flight. So, naghihintay ako tapos nag-check-in ako via dun sa kiosk nila. Hindi ma-read yung passport. So, pumunta ako dun sa babae na ground crew. Sinasabi niya na hindi yan papasok kasi kung yung baggage daw ibig sabihin kung wala akong boarding pass, hindi nga ma-print yung boarding pass. Ang napiprint lang is the luggage tag. Siya pa yung galit. So, ang napansin ko, it's just an example, New Zealand. So, dito sa Australia, although pag Pinoy, wala kang problema, marami namang kasing Pinoy. Nag-check-in ako sa hotel. 2 hotel kasi ang natikman ko during my stay dahil from Australia na stay, so I have to go to New Zealand. So yun yung one hotel na Tapos nung bumalik na ako galing New Zealand papuntang Australia dahil pabalik na akong Pilipinas. So second hotel yun. So yung second hotel, nagtatanong lang ako kung may microwave sila kasi usually ibang hotels meron. Sabi niya sa akin, is that a trick question? So, parang, goodness, tatanong nga ng maayos sa'yo eh. Seryoso yung tanong. So, sinabi ko na lang na kung pwede magparehit ng food. Tapos sabi niya, that's the right question. Parang, ang ahaso lang, napansin ko lang, ang rude ng paano sila mag-approach. Well, hindi katulad talaga ng Pilipino at saka Japanese. Ang Japanese talaga mabait talaga. Maganda sana Australia. Maganda sana. Even the weather. It's just that, siguro sanay lang talaga ako sa Japan.
Kaya ganun yung pangmalas ko. Kasi kahit na paano sa Japan, kahit na plastic sila, no, pero may bait factor pa rin. Kahit na nambabangga sila sa Shibuya o saan man, may bait factor pa rin. So dito sa Australia, wala talaga. During my stay, may binaril sa Melbourne Cafe. Kung maalala niyo yung Bondi Beach. May mga binaril din. So, iba din, nakakatakot din, pero okay naman yung country. And ano sila, work-life balance. So hanggang Thursday lang talaga ang work ko. Mag-over doon 3 times na yung pay. And a mall, 7 PM sarado na, kaya pinagsarahan na ako ng Starbucks. Ilang Starbucks na yung ganun, ay naman ako, pinagsarahan na. So yun yung mga experiences ko, nakwento ko lang, ewan ko lang sa iba. Yung during my tour last time, yung tour guide very rude dun sa mga ibang kasama namin. In what way? So, di ba may mga package na? So, yung isang couple na Indian, sabi nila bayad na sila dun sa isang package. Pero pinaliwanag naman yan na ang package na ito ay choice nila kung gusto yung sumama o hindi. Pero may additional pay. So, ako naintindihan ko agad yun. Nagbayad naman kaagad. Pero yung dalawang couple na yan, one couple na Indian, is kinukontes sila kasi nagbayad na nga naman sila. Tapos sabi niya, I really don't care. If you have a complaint, talk to anyone that you would like to complain with. Parang, lang, maaaring na may misinterpret as being straightforward, pero hindi. Kasi may lambing siguro, sanay din ako sa ganun dahil Pilipino. So, kaya siguro, siguro talagang nababansagan talagang friendly ang Pinoy dahil mabait naman talaga. Yun lang siguro ang nakakita kong difference. So anyway, so far, no, kasi nag-scout din ako ng, hindi na kasi naging maganda ang business, no, lately. Nag-scout din ako ng lilipatan na country. Pinag-aaralan ko maigi. Bumagsak ang business simula nung time na nagkaroon ng mga mahal na tariff, and at the same time yung war, yan na naging cost ng paghihirap. Bumagsak talaga. Sobrang laki ng effect nito sa akin sa business. So naghahanap ako ngayon ng country na pwede kong stayan na mapagtrabahuan. Ang pinakagusto ko sana, Japan, kaya lang may language barrier, mahirap talaga. Pero kasi dahil ang ganda ng transportation, healthcare system, and yung environment, hindi ka magsasawa sa Japan. Laging merong bago ng bago, kaya mawiwili kang pumunta ng pumunta. Hindi ka tulad ng ibang countries, makapunta ka once, wala na, sawa ka na kagad. Parang ito, ang maganda lang puntahan, the zoo, Sydney Opera, yung mountain. Afterwards, wala ka nang ibang mapuntahan. Parang Korea din, very limited, very small lang yung places for the tourists. So my next stop will be April, Europe na to. So we'll see kung ano ang magiging observation natin. Pero based sa travel ni na Chef RV, no, mataas din ang racism sa mga European countries. So we will see. Galing ko yung US, hindi rin wise, medyo marami din silang challenges na sa Taiwan, medyo okay din. Okay ang weather. Kaya lang nakakatakot pag sinugod ng China. Pero maraming kailangan din sa Taiwan. Hong Kong, mahirap din kasi iba ang ugali talaga ng mga tao doon. Thailand, sobrang traffic. Parang Pilipinas lang din. Malaysia, Indonesia, yung mga parang same lang din naman.
So, titingnan natin kung saan kayo pwede the next time na mag-aaralan. Saan na pwede. For the meantime, check na lang din.